Pababa na raw ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado ayon sa Department of Energy. Kaya posibleng magka-rollback pa nga raw sa presyo nito sa susunod na linggo. Samantalang nag-inspeksyon naman ang DOE sa ilang mga gasolinahan para masigurong tama ang presyo at dami ng langis na ikinarga sa mga sasakyan. Para sa ibang detalye, live mula sa Mandaluyong, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang naging inspeksyon ng DOE? Ruth, tama, dalawang gasoline station ang ininspeksyon kaninang umaga ng Department of Energy dyan sa Bonifacio Global City. At ito nga ay para makita kung tama yung presyo nito, kung tama yung dami na dinidispense ng mga pump nito, at kung okay yung kalidad na inilalabas na mga langis dito. At sa pagtingin nga kanina ng Department of Energy ay sumusunod naman ang mga gasoline stations na ito doon sa napagkasundo ang presyo. At tama rin ang pagkakakalibrate ng kanilang mga pump. Pero kailangan pang suriin sa laboratorio ng ahensya ang kalidad ng nabibiling gasolina, diesel o kerosene. Regular naman daw itong ginagawa ng DOE pero timing naman na ginawa raw ito ngayon sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil nga sa umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, pababa na raw ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado base na rin sa monitoring ng DOE. Sa presyohan nitong Lunes at Martes, posibleng magka-rollback pa nga sa petrolyo sa susunod na linggo. Wala naman daw kasiguruhan kung babawiin ng mga kumpanya ng langis ang pagpapatupad ng pangalawang bugso ng oil price hike bukas. Nakabase raw kasi sa performance sa merkado last week ang nakaschedule ng oil price hike ngayong linggo. Kaya depende na raw sa mga kumpanya kung babawiin pa ito. Ruth, sabi ng mga otoridad ayon sa kanilang monitoring ay nasa $67 per barrel ngayon ang presyohan ng langis sa world market. At ito ay halos kapareho na nung presyo bago nagsimula yung gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Wala rin daw sila nakikitang problema sa supply kaya naman umaasa sila na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market at dito na rin sa atin sa bansa. Ruth. Gerard, sinabi mo na nga na posibleng tuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng langis. Dito sa bansa, paano yan? May binanggit doon na fuel subsidy para sa PUV drivers. Matutuloy ba yan? Ruth, yung pagbibigay ng subsidy sa mga pampublikong sasakyan ay nasa kamay na ng Department of Transportation. At nauna na nga nilang sinabi, magbibigay sila kapag sumampa na yung presyo ng langis sa $80 per barrel. Pero ngayon nasa $67 pa yan. So, tingnan na lang natin kung magbabagong isip ng DOTR patungkol dito. At nakabantay din naman ang Malacanang doon sa tinatawag nga nilang price gouging o doon sa hindi makatarong ang pagtataas ng presyo. Sa ngayon daw kasi wala pang dahilan para magtaas ng presyo ang mga bilihin dahil nga sa pababang presyo ng langis sa world market. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.